Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Sino po sa inyo dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Wow. Sino po ang first time dito sa Pambansang Dambana ng Santo Padre Pio? Ayan, marami din po. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Welcome po dito sa amin, sa Santo Tomas. Tayo po ay narito ngayon sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Kung inyo pong napakinggang mabuti ang ating ebanghelyo, ang paghahari po ng Diyos ay inihalin tulad sa dalawang bagay. At ito po yung ating pagninilayan. Dalawang bagay na marahil nangyayari po sa atin nang hindi natin alam. Una, ang sabi dito, ito daw po ay parang isang butil ng mustasa na itinanim. Sino po sa inyo ang nakakita na ng butil ng mustasa? Taas ang kamay. Bihira. Kasi ang nakikita po natin ay yung mustasa mismo, yung dahon. Pero yung iba sa atin hindi pa nakakita ng mustard seed. Yung iba ang nakikita ay mustard sauce na. Ano po, panlagay na sa hamburger. Pero ito po'y galing sa maliliit na mga buto. Sobrang liit. At ito'y kapag itinanim, sabi nga po sa Ebanghelyo, lumalaki, lumalago, at pwedeng pamahayan ng mga ibon. Imagine niyo po mga kapatid na kayo yung buto. No? Tayo yung buto ng mustasa. Kapag tayo nasa ilalim ng lupa, ano kaya ang iniisip ng buto? Kung nag-iisip yung buto. Kasi minsan, ganun po ang nararanasan natin. We are buried underground. No, tayo nasa madilim na lugar. Kaya minsan ang pakiramdam natin tayo nawawala ng pag-asa. Dahil ang term nga po ng matatanda ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nasa madilim na lugar ang aking sitwasyon sa mga panahong ito. Pero isipin natin yung mustasa. Kung yun ang iniisip niya, siguro sumuko na yon. Hindi na siya lumaki. Kung ang iniisip niya, tinabunan ako dito, mamamatay na ako dito. Pero ano siguro ang iniisip ng mustasa kung siya ay nakakapag-isip? No? Alam niya na balang araw, siya ay lalago. Balang araw, makakaalis siya doon sa madilim na lugar. Ano po ang gusto kong bigyang diin, mga kapatid, sa hapong ito? Unang-una, may mga bagay na kapag ibinabaon, yumayabong. Ulit ko, may mga bagay na kapag ibinabaon, yumayabong. Marahil ilan sa atin dito na-experience na pakiramdam natin tayo nakabaon. Pakiramdam natin tayo ay nakalibing sa madilim na lugar. Dahil tayo ay may sakit, dahil marami tayong problema, maraming mga kabataan ngayon na nakaka-experience ng anxiety, depression. Pakiramdam natin wala ng pag-asa. We are in a very dark place. Pero isipin natin yung mustasa. Alam niyang siya'y nasa madilim na lugar, pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Kasi alam niya, dahil siya'y ibinaon, balang araw siya'y yayabong. Baka yun din po ang nangyayari sa atin sa mga panahong ito, mga kapatid. God is preparing us for something great. Kaya marahil nararanasan natin ang mga sandali sa ating buhay na tayo nasa dilim. Para balang araw, ma-appreciate natin yung liwanag. Kapag tayo nakalabas, minsan tayo down na down. No, pakiramdam natin tayo nakabaon. We are buried underground. Pero mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo sa hapong ito, hindi doon nagtatapos ang ating mga buhay. Tayo'y itinanim, hindi tayo ibinaon. At dahil tayo itinanim ng Diyos, balang araw tayo lalago. Balang araw tayo mamumunga. Lahat ng pagpapagal, lahat ng sakripisyo natin sa buhay, lahat ng paghihirap natin, mamumunga. Kagaya ng mustasa, lalago. Magkakaroon ng bulaklak, magkakaroon ng mga lugar para mamuhay ang mga iba't ibang uri ng ibon. Mga kapatid, hindi tayo ibinabaon ng Diyos sa tuwing tayo nagkakaroon ng problema. God is planting us. He is not burying us. He is preparing us for something great. Yun po ang una. Pangalawa, saan pa inihalin tulad ang paghahari ng Diyos? Sa isang lebadura.
Ano po ang lebadura? Sino po sa inyo ang nagbe-bake? Yan, nung pandemic, bukod sa mga plantito at plantita, naging baker ang mga tao. No, sumubok na gumawa ng kung ano-ano. Sino po sa inyo dito ang marunong mag-bake? Taas po ang kamay. Wala. Ano po yung lebadura? Ano po yung inihahalong yon? Yeast. Yan, yun po yung pampaalsa ng tinapay. No, at kita ninyo kapag hinaluan ng lebadura, anong ginagawa? Pagkahalo ng lebadura, iisantabi muna yung tinapay, yung masa. Tapos pag binalikan, anong mangyayari? Aalsa. Ano po yung pinapakita nito? Na may mga bagay na kapag isinantabi, lumalago at lumalaki. Ulit ko, may mga bagay na kapag isinasantabi, lumalago at lumalaki. Tayo sa ating buhay, sometimes we feel unappreciated. Nasa side lamang, isinasantabi. Hindi pinapansin. Pakiramdam natin, tayo iniitsapwera ng lipunan. Hindi tayo pinapansin ng mga taong pinapahalagahan natin. Meron tayong mga efforts na hindi nakikita ng iba. Pakiramdam natin, we are unwanted. We are unappreciated. We are placed to the side. Nasa tagiliran lamang. Pero mga kapatid, tatandaan natin, may mga bagay na kapag isinasantabi, lumalago at lumalaki. And again, kaugnay dun sa ating first point, baka ito ang nangyayari sa ating buhay. God is again preparing us for something great. Balang araw, lalago tayo. Balang araw, lalaki tayo. Pero pansamantala, narito tayo sa tabi. Pansamantala, hindi tayo napapansin ng ibang tao. Pansamantala, hindi nakikita ng iba yung ating mga ginagawang effort. Pero huwag kayong mag-alala. Nakikita ng Diyos lahat ng ating pagsasakripisyo. Nakikita ng Diyos yung ating mga pagpapagal sa araw-araw. And He will reward us eventually. Dahil sabi nga ng kanta, hindi natutulog ang Diyos. Marahil hindi nakikita ng mga tao yung mga efforts mo. Hindi nakikita ng iba kung papaano ka magbigay ng sarili, kung papaano ka magtiyaga. Pero nakikita yan ng Diyos. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Especially in those times na pakiramdam natin, no one is appreciating us. No one recognizes us. God sees our effort. At katulad noong lebadura na nakahalo sa masa, balang araw, tayo ay magbubunga. Lahat ng ating pagsasakripisyo. Mga kapatid, sa hapong ito po yung marahil ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Mga sandali na pakiramdam natin, number 1, tayo nakabaon sa kadiliman ng ating mga buhay. Dahil sa problema, dahil sa hinaharap, dahil sa sakit, etc., etc. But remember the mustard seed. God did not bury us. He planted us. Kasi balang araw, gusto niyang tayo lumago. Gusto niyang tayo ay mamunga. Mga kapatid, number 1 ating tatandaan, may mga bagay na kapag ibinabaon, lumalago at yumayabong. At number 2, baka pakiramdam natin we are unappreciated, we are unwanted. Tandaan naman natin ang lebadura na kailangang isantabi para pagkatapos ng ilang panahon, makikita mong lumalago at lumalaki. Dahil sabi natin kanina, number 2, may mga bagay na kapag isinantabi, lumalago at lumalaki. Sa pagpapatuloy po ng misa, hilingin natin sa Diyos ang biyayang ito. Nanawa, kung tayo man ay dumaranas ng pagsubok sa mga panahong ito, nasa madilim na sandali ng ating buhay, pakiramdam natin walang nakakakita sa ating mga efforts, walang nakaka-appreciate sa atin, hilingin natin sa Diyos ang biyayang maging matatag, magtiis, magkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay. Dahil balang araw, tayo kanyang bibigyan ng biyaya. Biyayang hindi makikita ng mundo. Dahil ngayon pa lamang tayo hindi na nakikita ng iba, pero nakikita tayo ng Diyos. And He will reward us with so much blessings. Sabi nga natin, biyayang hindi lang sapat, siksik, liglig, at umaapaw pa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.